Bok. Hello. Wala nang wawawin eh. O saan nanggagaling yung yung happiness? Hindi nyo ba nakakausap sila na gawin nyo naman to? Magbibigay ng saya, magbibigay ng ligaya at pag-asa na dyan pa rin. Simpleng-simpleng tanong lang na I can imagine tanong ng lahat ng mga nanonood ngayon. Bakit naisip mo magpa-interview sa news reporters? Gaya namin, bakit hindi sa entertainment reporters? Gusto ko. Gusto ko kayo makilala at gusto ko rin malaman nyo kung sino ako. Kasi syempre, iba yung level nyo. Iba naman. When you talk about showbiz reporters, iba naman, syempre, it's about the promo. And this time, it's about me. It's about my personality. Kung sino ako at gusto ko kayo makilala rin. Siyempre, ganun eh. What makes you think na hindi ang itatanong namin ay iba sa itatanong ng mga nasa showbiz? Yung nga, parang showbiz nga yung mga unang tanong namin tungkol sa relasyon, di ba? Hindi, meron din showbiz yun kasi walang promotion eh. Totoo yung tinatanong niyo sa akin, feelings and decision making. Pero let me follow up on that. Kasi ito rin there's always the possibility, again, possibility lang na baka you want to be interviewed because you might run in 2025. Now, I know, sinagot mo yung tanong na yan dun sa interview niyo with Patrick. Yes. Pero I also saw the video clip from the January Davao rally with President Duterte. Sabi mo, kinento mo, na 3 years ago, iniyaya ka ni Duterte na tumakbo sa Senado at hindi ka pa handa nun. Pero sabi mo sa ending ng rally, sa ending ng speech mo, handa ka na. Handa na akong tumulong. Yun ang ano. Hindi ko sinabing handa na akong tumakbo. So, There's yun ang a big qualifier. difference. Handa na akong tumulong. Siyempre, lagi ka naman tumutulong. Lagi naman ako handang tumulong. So nung sinabi mo yung mga salita na yun na handa ka tumulong, hindi ibig sabihin nun o wala sa isipan mo na pumasok sa politika. So nangyayari ngayon, paano kang papasok? Ang hirap, di ba? Awayan na awayan. Alam mo But yung really, nangyayari. what we'd like to know, kasi madalas lumalabas yung pangalan mo, tuwing na lang may election, nandiyan ang pangalan Willie. Kung tatakbo ba to o hindi. We just want to know kung sumasagi sa isipan mo yan. We know wala ka pang desisyon, at baka nag-iba yung desisyon mo, pero naglalaro ba sa isipan mo yan? No, I'll be honest. Nanonood ako ng Senate hearing, Congress lahat. Nilalagay ko yung sarili ko, what if andyan ako? Ano magagawa ko? Pero pag nakikita kong nag-aaway at nakikita kong parang walang unity, parang napufrustrate ako. Ang sinasabi ko, pag nagkakampanya, magkakasama tayong lahat. Pag nagpapakampanya, puro pangako ang ginagawa natin sa tao. Pero pag nakaposisyon ka na, nag-iiba na ang lahat. That is my opinion. Kasi ang pagserbisyo sa tao, hindi naman yung sa kampanya lang. I think it's a 24/7. Ganun talaga eh. Saka, para sa akin, ano ba ang gusto ng mga nasa politika? They have the money and of course the power. Maraming may pera, walang power. Yun ang big difference yan. Para sa akin. Ano power ko? Show. Ilang presidente, after 6 years, andyan pa rin yung wawawin. Ilang taon na ako sa noontime show, ilang taon na ako sa daily show. Ilang presidente na yung dumaan, even ang Itbulaga. So you get this power and you get this money, okay? Yung mga nasa politika, you get it from being here, doing what you're doing, and not Yes. in entertainment. Entertainment Yun ang sinasabi talaga. mo. And you'd rather be here than in politics. Yes, kasi I'm paying my tax legally. Sobra akong magbayad ng tax. Talagang alam yan. Pwede mo ba kaming bigyan ng ballpark figure lang? Ayan. Magkano binayad mong tax itong huling taon? Well, actually, yung pinakamataas kong alam naman, nasa Pabla, sa TV Patrol yun eh. I think, andun ka pa. I think that's about 80 million a year. Yung time na yun. And now, nung nag-show ako sa GMA, I'm paying taxes, but nasa 8 million a month. Legally. Hindi mo pwedeng lokohin kasi open ka eh, sa talent fee mo. So, 96 million a year yun. Well, umaabot sa ganun. Kasi I produce my show. And that's part of it. Meron akong talent fee. So, hindi ko pwedeng lokohin. So, talagang nagbabayad ako. There are some people na who talk to you, ba't ka magbabayad? Gagamit lang. Hindi naman ako accountable sa kasalanan nila. Saka ayoko nang papadala ako ng subpoena na ba't di ka nagbayad? So, at least wala ako. I can sleep. Di ba? Ng peace of mind meron ako. Balikan ko lang yung nabanggit ko kanina doon sa rally sa Davao. Tama ka, ang sabi mo nga handa ka na at ang pahabol mo gumawa ng kabutihan at tumulong sa mga babayan. Does it end there? In other words,
yes, it's open-ended, pero are you also closing the door to 2025 or it's still open? I'll be honest, I have a contract with TV5. No politics. Ah. Yun na yun. It says. Yun na yun. Nasa- Ngayon, Ilang taon? Ilang taon? 3 years ang contract ko. Eksakto. Pag O nga pala. every 3 years eh. Okay na ba kayo ni dating Senate President Villar after Yes. yung nangyari sa All TV? Kamo, sinasabi nila that you felt betrayed. Sabi nila yun. For me, hindi. Naiintindihan ko yung sitwasyon. If you're like Mr. Former Senator, Senate President Villar, nag-invest ka ng malaki sa prangkisa, sa frequency. And then, pwede ka ba magtapon ng pera nang hindi mo inaayos? Naiintindihan ko yun eh. Kasi, hindi pa malakas ang reach. Wala pa sila masyadong analog during that time. Ako yung nakipag-usap lahat yan. So, alam ko yung nangyari, no? Eh, siyempre, i-stop mo yung show, eh. You know, ano yan, painful yan, eh. You're spending about 300 million a month, tapos wala kang reach, wala kang commercial. Siyempre, kahit sinong mga investors. Hindi mo ba naisip yan na mahirap magsimula ulit in a new channel, in a channel that's just a startup halos, from the ground up? Not like the other Malaking channels, iniwanan mo sa GMA, na mataas na yon, kumikita na yon, maayos na programa yun, maayos na yung istasyon, tapos lilipat ka ng All TV na from scratch. Hindi nyo ba naisip na medyo Alanganin. Malaking sugal. malaking sugal to? Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Yun lang yun. Yes, of course. Eh, natulungan ako ni Senator Villar. Nagkaroon ako ng Will Tower. Hindi ka makahindi kay Senator Villar. Hindi naman. Gusto kong tumulong. Hindi makahindi. Pwede ko naman sabihin na may kontrata po. In fact, to be honest with you, pwede naman. Nakita naman na sa GMA yung sulat ko kay FLG. Pati yung sulat niya sa akin. Pinakita, pinayagan niya ako. I can give you the letter. Talaga nagpaalam ako na maayos. Because yun na totoo, pinuntaan ako ng Senator Villar. Kinausap ako with Congresswoman Camille sa Tagaytay, sa bahay ko doon. Nag-usap kami. Hindi naman niya ako pinilit eh. Sabi ko, itong taong to natulungan din ako. So, ito na yung time para makabawi ako. So, hindi ko na iniisip yung magsimula ulit. Sanay na ako nagsisimula sa buhay lagi. Bakit kayo nandito sa TV5? Eh, maganda yung pag-uusap namin ni Ma'am Jane. Tinanggap ako ng MVP. Tinanggap ako muli. Binigyan ako ng chance. Hindi para sa akin. Para sa mga taong umaasa, sa mga taong nagmamahal sa programa ko dati. Pero sa tinagal-tagal, mga 40 years na po kayo dito sa show business. 40 years. 1980s, Hindi naman. di ba? 1980s? 80s. Pero drummer lang ako noong time na yun. Oo. Siguro, drummer ako ni Loveliness. Ni Miss Alma Moreno. Kami ni Kiko. Yes, Yes Show. Ano pong aasahan namin sa inyo? Hindi Sa kayo. tinagal-tagal Hindi na kayo. panahon. Yung mga taong maasta sa programa. I think sila. Sila yung target dito. Yung mga malungkot, yung mga akala wala nang pag-asa sa buhay, in our own way, dito sa TV5, at syempre, Media Quest, baka may magawa kami kahit papano. In fact, to be honest with you, during that time, na bago ako mag-GMA, di ba, ako dito, 2010 to 13, nawala ako. Pabalik na ako dapat dito ulit. Anong nangyari? I don't know. Nag-usap kami. Hindi ko na sabihin kung sino yung kausap ko. Biglang hindi ako tinawagan. And then, nagkaroon ako ng chance ulit sa GMA. May kontrata ako sa GMA. Nag-iintay. 3 months ko nang hawak yun. Na talagang naiyak ako nung sinasabi ko siya na hindi ako makatulog. Hating-hati ako. Kaya lang, pag iniisip ko na si Senator Villar naman, hindi naman naging madamot sa akin. May mga times na kailangan ko yung tulong niya, binigay sa akin. Bakit ako magtatamad? Hindi mo pwedeng pwersahin ng tao kung gusto ka o hindi. Sila lang ang pwedeng magsabi nun. Di ba? Hindi ako pwedeng maging mabait para lang maging idolo ko. Alam mo, Willie, ito si Gretchen, ginugol yung pangalan mo Oo eh. eh. Kaya dami ko Para pinabasa. makita lang kung ano yung lalabas pag ginugol yung pangalan mo. Gretchen, anong lumabas? Hindi, yun nga. Siyempre, yun nga. Kayo po ba nag-google nyo rin sarili nyo minsan? Sina-search ninyo? Wala akong ganun. Hindi ako nanonood. Hindi ako nag-check. Wala akong Instagram. Wala akong Facebook. Wala akong YouTube. Wala akong lahat niya. Hindi yun naiisip yung gano'n, na parang one day, pag nawala na kayo, ito yung... Maiiwan sa Maiiwan. internet. This is what people will remember you for. Ano, Oh, siyempre, parang yung ganun. mga away,
na very public, yung mga kontrobersiya, yung paiba-iba po ng channel. Hindi niyo naiisip yung mga ganun. Yung, Paiba-iba naman ang channel, wala namang masama doon eh. yung mga Parang kalang OFW yung mga away po ninyo. Eh, na kasama sa very buhay yan public. eh. Kasama ano naman yung sa unang buhay. lumalabas pag ginugol mo? Pag naman ng baterya eh. Talagang ginugol mo pa ako. ha? I-google nga kita mamaya. Tingnan. Hindi niyo iniisip yung mga ganon. Na, i-google ka? Hindi, na pagka nawala kayo, ito yung maalala ng mga tao sa akin. Alam mo, tuturuan kita sa buhay. Let's. Yan. Yan. Alam mo sa sarili mo kung anong totoo at hindi. Dapat may peace of mind ka. Nakakatulog ka. Kung ako, masamang tao, I will not be blessed na makabalik pa sa TV5. Ang boss natin, marunong yan. I don't think na makakabalik pa ako. Ito, ang feeling ko dito, it's all God's will. May pangalan ko, ang kadikit, God's will. So lahat ng ito, I think, it's a blessing. So hindi ako, problema na nila yan. Kung maniniwala sila dyan. Hindi ba? Sila naman ang, nakakatulog ako na mahimbing. Kahit mag-isa lang ako. Hindi kayo parang nagagalit na parang gusto nyong depensahan yung sarili Hindi, ninyo kasi hindi sa lahat totoo ng eh. sinabi sa inyo? Hindi eh. Walang ganon. Wala akong gano'n. Para saan? Para ma-stress lang ako? Yung mga anak po ninyo, hindi nagtatanong sa inyo? Hindi. They respect me so much. So, gano'n lang. Kasi hindi ko naman sila pinababayaan. Pero I suppose what she's trying to say is, in the end kasi, yung nasa internet, true or not, yan ang iiwan mo eh. And that's there forever. So, yun nga, does it matter to you? No. What It doesn't other people matter say? to me kasi alam ko yung ginagawa ko at alam ko yung totoo at hindi. Yun lang. Eh kung diyan kayo magbabasa, lahat na lang ng tao sa mundo, maraming masama. Paniniwalaan ba natin yun? Di ba? Dapat, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yung totoo at hindi. There are people who hold on to, again, no judgment from me, hold on to certain conservative style. For example, that's what happened with the case of Jan Jan. Yeah. Of course, you do remember that controversy, Yes, ba? yes. Ang daming lumabas na komento doon, even from the CHR, even from the SWD, and so on down the line. I was being, kumbaga talagang napagkaisan at nademanda pa. Pero hindi ko pinabayaan yung dyan. In fact, binigyan ko ng bayo. Pinag-aral ko, binigyan ko ng puhunan. Pero yun, hindi nyo alam yun. For the past how many years? Yeah, if you can interview him, pwede nyo siyang punta. Totoo yun. Okay, looking back, nabanggit ni Ed, na norms change, nagbabago yung paningin ng tao. I think halos dekada na rin ang lumipas mula nun, So looking back, tingin mo, walang mali doon? Or tama lang yon or I don't know. Kasi to Lord's point din naman, nasa panlasa din kasi yan eh. Sa mataas na sektor ng lipunan, siguro, sa mga desente, ayaw nila. Pero baka sa masa, wala sa kanila yon, di ba? Ikaw, anong tingin mo? Gusto nyo malaman ang katotohanan nun. Hindi ko alam na nagsasayo yung bata na gano'n. Inilihim sa akin. In fact, if you see the video, ang tanong ko, ano kakantahin mo? Hindi po ako kakanta, sasayaw po ako. So I'm innocent. Wala talaga. So nung sumayaw na, siyempre, gano'n na. Hindi ko na mamakontrol na dahil nag-i-enjoy na yung tao. So hindi ko na naisip yung, wala na, kasi nag-i-enjoy, nagsasaya. Nangyari na yun di ba? Meron akong confession sa inyo. Pasensya na. Meron akong na-post tungkol sa inyo noon eh. Time ni Cory Aquino. Yeah, 2009. Petition to oust Willie Rebello. Oust? Elected, pala? Hindi ka naman nag-iisa eh. Ang dami naman Sa yan. tingin nyo ba, nararapat pa si Willie sa Wawawi pagkatapos ng napakarami niyang iskandalo? Nararapat ba siyang maging idolo ng kabataan ngayon? Kung sa tingin nyo hindi, isay ninyo ang petisyon na ito upang matanggal siya sa Wawawi. Memorize ko po yung kanta ninyo. Kamusta? Pero may ganito. Marami ba nag-petition? Hindi ko po alam yung resulta. Dapat yung tanongin mo. Pinipetition mo ko wala pa na nag-petition Di ikaw ang talo. Isipin mo, nagdaan na ako sa Stampede, 71 dead people. Pinabalik ako ng ABS. Pinakita sa akin ni Ma'am Charo yung emails. Na lahat ng we're praying for you, hindi mo kasalanan, bumalik ka kasi nanay ko, namimiss ka. Those things, di ba? Hindi, alam mo ba yon? Isa ka lang sa nagpipetition, ilang milyon na may gustong bumalik ka. Talo ka. Di ba? Nararapat ba kayong maging idolo ng kabataan? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako nagre-rape, hindi ako nagda-drugs, hindi ako nagnanakaw. Sino dapat mong iidolo?
Gusto mo ng usapang ano? O, yan. Sige. Nasa kanila naman yun eh. Hindi mo pwedeng pwersahin ng tao kung gusto ka o hindi. Sila lang ang pwede magsabi nun. Di ba? Hindi ako pwedeng maging mabait para lang maging idolo ko ng kabataan. Dapat totoo ka. Hindi ka po pwedeng maging hindi totoo sa kanila. Dapat lagi kang totoo sa sarili. Meron ba kayong ugali sa sarili ninyo na gusto nyong baguhin? Hindi. Wala. Hindi nyo naisip yung parang, kunwari yung pasensya ninyo, hindi kayo mapagpasensya. Yung... Papagpasensya ako, pero pag napupuno na ako, nagagalit na ako. Hindi nyo naisip na parang gusto ko baguhin tong ugali na to sa akin. Walang ganun. Hindi. Siguro, I'm so blessed. Di ba? Mahirap magbago kasi ito na yung nakamulatan ko. I think ang pinaka-importante, ang babaguhin mo na lang yung dapat hindi ka masyadong kumakain na matataba at may edad ka na. Yung mga ganon. It's more of your health. Ako, sabi ko sa Diyos, ito po baliwala sa akin. Lahat ng ito. Chopper, aeroplano, anong meron ako. Diba? Huwag niyo lang akong... Ano yung nagbibigay sa'yo ng confidence na meron ka pa rin ng pulso ng masa? Given na ibang-iba yung mundong ginagalawan mo yun. Kasi, ewan ko, tinanong kita last time kung kailan ka huling bumili sa sari-sari store. At ang idea mo ng sari-sari store ay parang Uniqlo. Yung parang idea mo na ng pinaka-retail store. Sa tingin mo, paano mo kaya masisigurado na in touch ka pa rin sa kanila at yung panlasa nila? Hindi naman ako nagbabago sa kanila. Saka kung umaalis ako, nararamdaman ko pa rin sila. Kasi makikita ka ng janitor, Kuya Willie, papapicture kami para sa nanay ko. Kahit saan ako magpunta, ganun pa rin nararamdaman ko. So parang, alam mo, sa isang artista, mas masarap yung nilalapitan ka kaysa nilalayuan ka. I think, andun pa rin yun, pagmamahal nila sa akin. Siguro, hindi naman ako tatanggapin ng TV5 kung sa tingin nila, ayaw na sa akin ng tao. Hindi naman ako tatanggapin ng MVP kasi si MVP ang may last say. Sa totoo lang, na nag-meeting kami ni Ms. Jen, we have to talk to MVP, siya mag-a-approve. Kung wala na akong sigurong feel nila na wala na to, maaaring binibigyan pa rin ako ng chance na MVP, ni Ms. Jane, ni Shena. So another chance. It's not for me. Kasi ang concept, we're talking about the brainstorming, it's more sa tao eh. Ano ba dapat natin pasaya? Paano natin papasayahin? O paano yung CR sa Novaliches, ginawa nyo na ba? Paano sila kakain? Ganun ang mga pinag-uusapan namin. It's not about the show lang. Nagbabago ba yung mga kailangan gawin para mapasaya ang tao? Yun, may nagbago ba? May pagbabago. Kasi, kaya ako tinanong yan gusto ko rin malaman kung nag-improve ba yung lagay ng mga Pilipino, kalagayan o sitwasyon ng mga Pilipino, enough for them to feel na mas may iba kaming hinahanap ngayon. Ganun pa rin. Hindi ko masasagot yan. Kasi, una, hindi naman nababago yung buhay ng mga mahirap kahit na sino pa ang umupo eh. Pare-pareho lang. Sa Wheel of Fortune, dun sa segment ng show ng Wow, laging binubulong sa akin, hindi ba, pambiling gamot. Ganun pa rin. Puro ganun pa rin. Hindi nagbabago. Oo, matatanda, mahirap. Walang sumusuporta. Na pambiling gamot, pangmatrikula ng anak. Di ba? Laging ang hinihingi, pambili ng sapatos. Yung maliliit na bagay na talagang alam mo na kailangan ng mga mahirap. So I think, hindi rin nababago ang buhay na mahirap kahit na sino. Nakakasama na yung mga politiko. Ano sa tingin ninyo yung dahilan? Bakit di nagbabago? Di nyo ba nakakausap sila na gawin nyo naman to para naman bumuti yung buhay? Well, ng general? nasa kanila yan. May sarili na silang pag-iisip. May sarili silang dapat na pangako. Sila yan. Ako, kung ako nandiyan sa sitwasyon na yan, gagawa talaga ako ng paraan. Ang nasa isip ko, kung tatakbo ako, puro kabutihan na lang. Kasi sabi nila, nung gagawin mo sa Senado, katawa-tawa lang kayo, pang-artista ka, katawa. Alam niyo, ang pagsiservisyo sa bayan, hindi mo kailangan maging marunong, maging cum laude, maging magaling. Lahat malinis ang hangarin mo. Hindi ba, ano ba lagi ang pinasabi natin, puro mahihirap. Pag nagkakampanya, para sa mahihirap, ngayon, mga ganitong kailangan nyo, bibigyan namin. Pero pagdating na dun sa taas, naaalala pa bang mahihirap? Kaya nga sinasabi ko, tama ka, nababago ba ang buhay nila? Kahit nababago ng politiko? Hindi naman eh. Pag may bubulong sa akin, pag pinag-guess ko yung mga anak ng basurero, ano pangarap mo? Wala naman po kami pera, hindi ako makapag-aral.
So, wala nang pangarap. So, wala nang pagbabago sa buhay nila. Kasi, sasabihin ng magulang, ay, hihinto na kayong pag-aaral, wala akong pera. Basurero lang tatay mo, basurero lang nanay mo. So, ano pagbabago? Pero meron din nagsasabi na nahihikayat nyo yung ganong kultura ng paghingi. Imbis na magtrabaho, magsikap, hingi na lang, makaswertihin. Manood na lang ako ng show ni Willie. Baka mabigyan ako. Correct ka yan. Totoo yan. E di mas maganda yung nakakatulong ka. Kahit pa paano. Kesa wala silang ginagawa. Kesa magkakaroon ng krimen. Kesa magkakaroon ng hold-upan. Nakikita mo naman ng news nyo araw-araw. Opening pa lang, pinatay. Hindi ba? Nabalikan tayo doon. Hindi, totoo lang. Siya, kumakain, ito lang, real talk tayo. Kumakain kayo ng pamilya mo at 6:30. Lahat ng news. Di ba? Ang opening nyo, ni-rape, 11 years old na bata. Pinatay ng ano. Meron ka bang nabasa, umpisa pa lang, maganda na ang balita nyo? Hindi. Andun yung anak mo, o doon kayo, tapan mo yung tenga mo. Di ba ganyan ang mga magulang pag kumakanta? Opening pa lang dito, sinagasaan, patay 3, ganito. Kailan ka nakapanood ng good news? Mga Jordan mo kasi, no? Kaya tama lang, Willie, na mauna ka bago sa news. Pre-prime time. Hindi. Di ba? Parang Yun mali talaga nga eh. Kontra, no? Hindi, Pakontra. parang mali nga eh. Bakit? Dapat after? Dapat Hindi naman. after ka kasi para maging maganda yung pakiramdam nila. Tama. Dapat masaya ka, maganda yung mood mo. Pero at the same time, notorious ka rin dahil maigsi ang fuse mo. At napaliwanag mo na naman kung bakit kailangan mo maging ganon. Kasi you always strive to perfection, pati kailangan mo isama ang mga tao sa paligid mo. Hindi na ba makocure yun? Kasi ang transparency mo, kung gaano ka kasi, at kung gaano ka rin ka bad trip, ay kitang-kita din. At may ibang tao na hindi komportable na makita yun. Yun ang nakikita nyo, yun ang pagkatao ko. Hindi ko kayo pwedeng lokohin. Hindi ako pwedeng maging mabait sa harap ng camera at sa likod ng camera, walang iya ako. So, yun ang katotohanan. Yun ang totoo ko. Saka bago nyo ako usgahan sa ganyan, dapat yung mga taong pinagagalita ko, mag-makeup sila, magpagaling sila. Kasi hindi kayo pwedeng sweldohan na tinuturuan kayo araw-araw. For example, kayo, nagkamali kayo ng basa sa isang writer. Sino ba may kasalanan? Kayo, hindi yung writer. Sino ba ang kakasuhan? Sino ba kasabihin ng tangayan? Kayo, kasi binasa niyo yung mali. It happens, di ba? Ako, alam ng staff yan, mabait ako sa kanila. Ako, ayoko nilang tumbanggitin lahat. Pati pamilya nila, pag may sakit, ako nagpapagamot sa ospital. Pag may kailangan, mamamatay na yung staff ko. Totoo yan, alam nila yan. Pero hindi ko yan sinasabi. Pupunta ako sa ospital. Dadaling ko, may kasama ako ambulansya. Dalhin nyo sa St. Luke's yan. You know, these are things na, kasi magandang usapan, itong totoo. So, nagsoshow tayo. Nagko-concentrate, mag-iingay yung staff mo. Hindi ka ba magagalit? You have to be professional in this business. Nagsoshow tayo, 2 taon na tayo magkasama, nagkakamali ka pa. Ano gagawin ko? Bibigyan pa ba kita ng trophy sa ginagawa mo? Saka pa nagsoshow ako, talagang concentration ko sa show. For example, na-interview kita sa Willie Porcho, umiiyak, magtatawanan kayo. Hindi ba kabastusan yun? May umiiyak dito, may nagdadalamhati, tapos nagtatawanan kayo. Alam mo, may staff ko dati, may nagtatext sa akin, itong ginagawa ng staff mo, kuya, sa likod. Binibideo sila, nagtetext sa likod habang nagsoshow kami. They're not working. Para malaman nyo. So, mahirap ang sitwasyon natin. Ako naman, simple lang eh. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun ako. Hindi ako pwede maging hindi totoo. Kailangan totoo ka. Kung magalit sila sa akin, wala akong magagawa. Saan nyo natutunan yung business acumen ninyo? I mean, sabi nyo nga, galing kayo sa wala. Ang dami nyo investments ngayon. May nagturo ba sa inyo? Yung success ng mga sis, success ng mga Gokong Ways, success ni Ramon Ang, lahat ng mga successful na mga tao. Sabi ko, paano sila naging success na yan, no? Ni Kapitan ng ABS-CBN. Bakit nila nagawa to? And then, naman ko, mga simpleng tao, laging tinatapik yung mga trabahador nila sa madaling, you know that, siya nakikipagkape. So, parang doon ko pinattern yung success. Paano sila naging ano? Kasi I think, pag malapit ka sa mga taong empleyado mo na mahihirap, yan ang mga nagdadasal sa iyo, pamilya yan. And then, nakita ko yung success nila, properties. Ano yung properties? Lupa. So, doon ako nag-isip. Nung nagkakaroon ako ng pera, puro properties. Until now, namimili ako ng properties na, kasi hindi naman para sa akin yun. Doon tayo, no?
Anong pakiramdam mo, kunyari, pag na-acquire mo yung mga properties, halimbawa, ng mga madrigals? Kamo, nakabili ka ng helicopter from Mr. Razon? Mga ganyan. Bahay ni Boss Gabi. Yan, bahay ni Boss Gab. Yung resort sa Mindoro, sa may Puerto Galera. Meron ka bang pakiramdam na kapantayin mo na sila? Parang Hindi. ganyan. Wala. Hindi ko iniisip yung kapantay sila. Ako, ang iniisip ko, para to sa mga anak ko na may iwan. Kasi, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Di, ito yung nakayanan ko. So, meron akong mapupundar para sa kanila. Saka, alam mo, Lord, minsan, pag matanda ka, nag-iisa ka, wala ka ng trabaho, wala kang pera, meron kang investment na pwede mong ibenta para pampagamot mo kung may sakit ka man lang. Ilang Yan. anak yun? Alin? Bibigyan ninyo ng ano? Ba't ba, anak, ang tradisyon na lagi mo tinatanong sa akin? Parang saka kung magtanong ka sa akin, parang may power na. May takot galit ka, ka ba sa akin? Wala naman. Ilang anak yun. may takot ka pa rin ba na ano? Ito, may takot ka pa rin ba na lahat ito ay posibleng mawala sa'yo? Hindi At ako babalik ka natatakot. sa ano? Lord, hindi ako natatakot. Huwag lang ako magkasakit. Huwag lang magkasakit yung mga mahal ko sa buhay. Natatakot ako isang araw, atakihin ako. Wala na akong silbi sa mundo. Ako, sabi ko sa Diyos, ito po, baliwala sa akin. Lahat ng ito. Chopper, aeroplano, anong meron ako. Diba? Huwag niyo lang akong bibigyan ng sakit sa ngayon. Ano yung mga medical conditions na meron ka ngayon? Ay, Without may- revealing too much. May problema ako. Ano yung mga medical conditions na meron ka ngayon? Ay, Without may- revealing too much. May problema ako sa heart. Nagkaroon ako ng arrhythmia during that time. So, Irregular heartbeat yun, no? yes Ang labo, drummer ka pa naman. Ano? Oo, ganun Saka nag-ano ako, CPAP. Ay, Naganaga. CPAP, yung merong so oxygen. natutulog siya. Tama? Kasi, yung heart ko, minsan 20 seconds nag-stop. Ha? Ha? Yes. Arrhythmia ang tawag doon. Yan, gumaganon ka, di ba? Bilang, there was a time, nawalan ako ng malay. Mahaba 20 seconds, ha? Totoo yun. Kaya Binago niyo yung lifestyle niyo? O nag-workout? Hindi ako nag-workout dahil thinker ako More of, I watch YouTube. Hindi ako nag-Netflix masyado. More of learning. Gusto ko matuto. Kaya mag-opening ako. Pinapanood ko yung opening ng mga football. Ano yung magandang... It's more of... Doon ako nag-aaral Sa ganun Saka I talk to good people. Yung mga... pero ano talaga ako sa sarili ko. Yung creativity ng utak ko yun. At 64 years old... Going 64 by going January. 64. How long are you going to keep this up? Di ba? Of course, you're still Keep this up, producing. which one are you talking about? Hindi yung pagdinig. Hindi Not in yan. reference to that. Pero, Nililinaw ko lang. Yung ginagawa ko, yung ginagawa mo. Yung you're producing your show, you're appearing in your own show, and at the same time, you have arrhythmia. hanggat masaya ako. Hanggat masaya ako. Kasi pag hindi ka na masaya, sa pag-aasawa, pag hindi ka na masaya, maghiwalay kayo. Hindi ba, katulad natin, ang dami nating programa pinagdaanan. Di ba? Pag masaya ka, gusto mo nandun ka pa rin. Hanggat kaya ko, masaya ako. Importante maging masaya ako para makapagpasaya ako. Hindi ako pwedeng lumalabas sa show na malungkot ako para lang sa ibang tao. Kailangan, happiness begins at yourself. Pero alam natin na marami po kayong pinagdaan ng kontrobersiya. At syempre yung advertisers, hindi laging, kumbaga, magbibigay ng pera. Lalo na pag mainit yung pangalan ninyo. Meron ba kayong mga point na gano'n na parang ayaw nilang maglabas ng pera, mag-invest sa inyo, sa show ninyo? Hindi ko Dumaan ba kayo sa ganun? Hindi ko O na-experience yun. Kasi, bakit ka kinuha ng ibang channel? Bakit ka kinuha ng GMA? Kung may kontrobersiya ka, kung ayaw sa'yo ng tao. At the end of the day, it's always the ratings. That is the Bible of course, the advertisers. So, kung di ka nagre-rate, talagang hindi ka nakukuhanin. Sinuwerte kayo doon, lagi kayo nagre-rate. Hindi ka pwedeng, naniniwala ka ba sa swerte? Hindi. O may, It's a hard work. may formula kayo. Paano Yeah, nyo napaparate yung mga shows? Iniisip ko lagi yung tao, hindi yung gusto ko, it's yung gusto nila. Pero Kuya Will, alam natin na marami ring masisipag sa mundo pero hindi na-achieve yung same success nung sa'yo. So, baka may ibang factor na kasama din. I'm so blessed. Siguro blessed talaga. Siguro sabi ng Diyos, pinanganak mo nang hindi nakasama mag-ilang. Ako mag-guide sa'yo. Siguro gano'n. Kaya hindi ako uminom. Hindi ako naninigilan. Never ako nag-drugs in my life. Marami kayong makakalaman na totoo. Kasi nung drummer ako, talagang never ako marami kong mga kasamang musikero na hindi ko ginagawa yun. Kahit nung nasa Japan, hindi kayo umiinom. Singapore. Singapore pala. Hindi. ako.
Alam ni Randy yan. Tanongin niyo si Randy. O yan. Gusto ko kasi maging mabuhay na masaya. Kahit, Okay. kahit jutes. Kahit jutes. Never in my life. Hindi pa pwede aminin yung mga ganyan, Bok. Illegal pa. Ay, hindi, may, Hoy, sa bangko, ibabalik na. may prescription period naman yun eh. Pero sugal, vision nyo. Kaya there was a time. Sugal lang ako sa buhay. Hindi ba mas delikado yung sugal? No, I've learned a mas lot. mauubos. Hindi, alam mo, dapat papagdaanan mo lahat ng pains in life para matuto ka. Kamukha nun, na-involve ako doon for a while. Laki talaga. Pero doon ako natuto eh. One day, stop this. Walang mangyayari sa buhay ko. Magkano pinakamalaking natalo mo? Billion. Wow. Billion talaga, ha? Pwede? Yes. Alam nila. Anong nawala sa'yo? I mean, in Casino. terms of material na bagay. May mga properties ka na benta. Really no doubt, na malakas ka sa masa. Mahal ka ng tao, sabihin natin. Yung ratings mo talaga mataas yan pag lumabas ka. But at the same time, ang kwento sa industriya, mahirap katrabaho yan sa Willie. Ito yung from the point of view, let's say, ng mga network. Ano masasabi mo doon? Lahat naman ng nagre-rate, mahirap ka trabaho eh. Bakit? Kasi talagang dapat ayusin mo yung trabaho mo. Hindi ako po pwedeng papasok lang and then after that, uuwi na ako. Dapat pag nagtrabaho ko dito, kahit wala ako sa studio, pinag-aaralan ko pa rin kung ano yung magiging maganda, kung ano yung kakantahin, kung sino i-guess. Kasi ako to it's my show. Tayong lahat, kayo, nasa industriya nga to, lahat ng artista. Pag nakaharap ka na sa camera, ikaw na eh. Pag nag-rate ka, diyan ka. Pag hindi ka na nag-rate ka, cancelin ka. So ano gagawin ko? Papabayaan ko yung programa binigay sa akin. Pinagkatiwalaan ako ng ABS. Pinagkatiwalaan ako dati ng MVP. Pinagkatiwalaan ako ng GMA. Tapos, kung mahirapan ka makipagtrabaho sa akin, di maghanap ka ng ibang trabaho na hindi ka mahirapan. Kasi gusto ko lahat tayo naghihirap. Para yung programa natin, di ba? Kasi para sa mahihirap nga ito eh. Di ba? Kaya nga if you see, yung studio pinapagawa ko, quality. Talagang gumasa ko ng sobra. The lights, the LEDs in the studio. Talagang, We're talking about itong bagong yes. programa mo. Kahit even sa GMA. Alam mo ba yung mga ilaw na akin lahat yun? Sound system? Iniwan mo na lang doon. Hindi na akin yun eh. Ngayon, dadaling ko dito, pero marami pa akong binili. Bumili ako ng bagong camera. Now, lahat para dito. 8. Minsan naiisip nyo ba na dadating yung panahon na baka hindi na kayo patok sa takilya? Hindi ko iniisip yung patok o hindi. May lumalaos ba sa pagtulog? May lumalaos ba sa taong may magandang hangarin? I'm not into politics. Hindi ako malalaos. So, Willie, yung malaking bagay dyan, yung pagbibigay ng pera, no? Some people would think na yung pagbibigay ng pera, hindi masyado magandang ano yan. Maling... Dagdag sa tingin mo ba parang hindi yan mag-hit ang ka pa tamang rin? paraan. Mag-hit ka pa rin ba kung wala yung elemento ng premyo na pinansyal? Ano ba mas maganda? Nagbibigay ka o hindi ka nagbibigay? Palagay ko mas maganda na yung ginagawa ng programa. Ano ba ang programa? Bakit yung The Price is Right? Hindi ba nagbibigay ng pera yun? Si Oprah ba hindi nagbibigay ng pera? Si Ellen DeGeneres sa Amerika hindi nagbibigay. Wheel of Fortune? Yung mga programa ba hindi nagbibigay ng pera? Alam mo, reality, kailangan mo talaga magbigay ng tulong at pera. Why? Tayo naman lahat umaasa sa pera eh. Di ba? Alam mo nangangailangan itong mga taong to eh. So kaya nga kumingi ka ng tulong sa sponsors. Yun ang binibigay mo. Kaya nga sa opening namin, 2 auto kagad ang hiningi ko. Magrarapol ako sa studio at mamimigay ako sa home partner. So, ayaw mo ba may napapasaya kang pamilya? Hindi ko na iniisip yun. Hindi ako nagnanakaw, nagbibigay ako. Hindi ako humihingi, nagbibigay ako. Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Mas matangkad sa akin. Physical ka pala eh. Sa una, di ba sabi ninyo? Pag may abs, walang pera yan. Paano mo marireconcile halimbawa? Karapatan mo naman na bumili itong mga luxury items. Pero may mga tao siguro na isipin nila, okay, tumutulong yung isang presyo ng isang luxury car na can house so and so number of families, mapapaaral yung mga ganyan. Minsan ba may naisip kang conflict sa dalawang bagay na yun? Alam mo, during the COVID, I talked to Senator Bongo para malaman nyo lang. Alam mo, nakarasan naman ako, sabi ng tao, mayabang na naman to. Sabi ko kay Senator Bongo, can I talk to the President, President Duterte?
ng one-on-one. Kasi meron ako, I'm so blessed, meron akong savings. I'm willing to help. I have 50 million cash na pwede kong ibigay sa kanya yung cheque at itutulong sa mga kababayan natin. In fairness kay Presidente at kay Senator Bongo, hindi kami pwedeng tumanggap ng pera. Really, bawal yan sa amin. Saka hindi tatanggapin ni yan, boss, sabi niya. Sa tulong mo na lang sa iba. Yung 50 million na yan, totoo to. At hindi ko to pag-aangat. Alam niyo, marami mga ginagawang kabutihan, hindi ko naman pinapakita yan. Wala naman akong Facebook, wala akong Instagram, wala akong YouTube. Totally zero. No? Noong nagkaroon ng, you can talk to the mayors and the government. Nagkaroon ng problema sa Siargao, bumunta ako doon. Tutulog ako doon, magpapasko. Yeah. And then, nung papasko, nakita ko yung buhay nila noon. Natutulog sa dahon, walang makain, wala lahat, wala eh. Eh, may chopper naman ako. So, it's a good thing may chopper ako. Umuwi ako. Nag-meeting ako ng 4 na, you can talk to these mayors. 9 na mayor to. Wala silang pera. Kita mo naghihikaos. Umuwi ako. Meron akong binadala ng pera. Binigyan ko sila ng tigo 1 million. Kasi may 50 million akong budget para doon sa COVID eh. So, tigo 1 million sila. 9 mayors. Nangyari pa, pumunta pa ako sa mga island. Nabigay ako ng 300,000. Pambili nyo. Eh, during that time, walang makabiyahe dahil may bagyo eh. Pero sabi ko, pag dumating na yung chance na makakabili kayong pagkain, okay, Marikina, binaha. Nagbigay ako ng 5 million. Montalban, binaya. Nagbigay ako ng 5 million. Ano pa ang ginawa ko? Nasunog yung PGH, nagbigay ako ng 2 million. Ang dami. Yung Tagaytay, nagkaroon ng Taal, nagbigay ako ng 2 million. Yung 50 million na At hindi yun. nire-report ang mga to. Hindi binobroadcast. Hindi, nabanggit nyo lang sa akin. Kasi sabi nyo, yung bang perang yan, no? Yung ba nasa programa? During that time ba, kinuwento ko to? Kaya nga maganda itong usapan na to para malaman natin. Ngayon, babash nyo ako, mayabang na naman yan. Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin sa akin. Basta yun, bukal sa loob ko. Yung 50 million na yan, talagang naitulong yan. Okay. At the same time, Willie, no, kita-kita naman ang lahat na you do have very expensive and extravagant taste and lifestyle. You have a chopper, you have a yacht, you have a nice resort in Mindoro, I understand. You have a huge house in Tagaytay, you have sports cars. I mean, I guess ang tanong dito, Willie, is mahilig ka sa mga magagandang bagay. Galing ka sa hirap eh. Puro hirap ang buhay mo. Gusto ko naman makatikim na masarap sa buhay ko. Saka yung perang yun, pinaghirapan ko. Hindi ko ninakaw yun. So ayaw niyo na ng Di ko relasyon? alam eh. Ayaw niyo na. Ako? Hindi mo masabi. Pero ngayon, okay akong ganito. Huwag na rin ako mag-asawa, no? Eh, gusto mo tayo na lang. Yan na nakukuha mo pag tinatanong mo yung mga ganito. Hindi ba? Eh kasi, pati ikaw, nadadamay ka, ayaw mag-asawa. Depende eh. Mamaya magustuhan kita, magustuhan mo ako. Dapat ba ako umiwas sa mga tulad niyo? Dapat ka iiwas sa taong may magandang puso. Oh, ang ganda po. Ba't ka iiwas sa taong hindi illegal ang ginagawa? Legal ang ginagawa. Mahal ng mga mahihirap. Ba't ka iiwas sa taong mabuting hangarin? Tama ba, Lord? Halimbawa, ano yung maiaalay mo sa isang kagaya ni Gretchen Wala pa sagot si Gretchen eh, oh. Meron na rin halos ang lahat. Di ba? Ayan. Ano yung maiaalay mo? Halimbawa lang, theoretical question. Oh, sige. Ano yung maaalay mo sa isang babae? Was everything, sabihin natin. At Maging may, masaya may siya. independent. Maging masaya lang siya. Happiness. Alam mo, mahirap Pero kasi... paano kung ang happiness niya involves the things na ayaw mong ginagawa? Like, kinetext ka palagi. Eh well, mahal mo eh. Pag nandun na yan, siyempre, titiisin mo na Paano kung lahat. gusto ko ng loyal? Ayun, stick Yun, to one. yan. Bibigyan kita ng loyal to orange. Benta sa kanya, oh. Loyal. Alam mo, kung magiging, nyari, tayong dalawa mag-shota, no? Bago, di ba, shota? Eh, kung mabait ka sa akin at ba't kita sasaktan? So, ibig sabihin, hindi naging mabait sa inyo? Hindi naman. During that time, hindi pa ako handa. Eh ngayon, palagay ko, at my age, going 64, magluloko pa ba ako? Paano malalaman kung handa na yung lalaki? Eh di syempre, paano malalaman? Di nakikita mong handa na siya, di una, magpapakasal na yan. Syempre, hindi ba? Pag handa ka na, eh, binibigay mo na yung sarili mo sa mga pangasawa mo. You're ready. Ngayon, along the way, kung magkakaproblema kayo, yung pinag-uusapan yung handa. Eh, iba na yung sitwasyon yun. Kung magkakaproblema kayo along the way, eh, syempre, dalawang tao kayo, dalawang ugali meron kayo. Ba't ba ang mga tanong mo tungkol sa pag-ibig? Malungkot ka ba, Gretchen? Masayang-masaya. Okay. May boyfriend ka ba? Wala.
Masayang-masaya akong mag-isa kasi ayoko ng sakit. Dinadaya mo lang ako eh. Ayoko Masaya po ako. ng sakit sa ulo eh. Hindi sakit sa ulong boyfriend. Kasi baka magkasal tapos hihiwalay lang. Ba't magpapakasal ka? Di, Kayo po ganun din ba? maganda ka na. Dalawang marriage. Oh, Anong gusto dalawa ka mong na. itanong kay Gretchen kung ikaw Yan, yan, yan. Diba? Ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Mas matangkad sa akin. Physical ka pala eh. Yung Sa mga- una, di ba sabi ninyo? Oh, pag may abs, walang pera yan. Likod. Ulitin natin yun. Pag may Wala. abs, walang pera Eh yan. kasi lagi nasa gym eh. Oo. Pag may konting chan, maganda future mo dyan. Aba, Ganon. Eh kasi, Parang walang aalma dito. Ako walang abs, wala rin yung pera eh. di mo kailangan magka-abs. Okay na yan. Walang pera. Pero may utak ka. Yun ang importante. Parang Maganda maganda utak. iukit mo sa gravestone mo yun. Ano? walang abs. O ano, madasalin. Nadasalin. Madasalin. Eh, pastor. Hindi, di ba? Ang pastor is always pinagdadasal ka. Paano yan? Kahit na may gawin kayo, magdadasal muna kayo. Di ba? Ganun lahat. Lahat ng galaw niya, nagdadasal kayo. Kasi Dapat ba sporty? mabuting tao. Dapat ba sporty? Yan. Oo, athletic. Dapat na mapunta sa'yo, Ano? yung magiging masaya ka. Oo Hindi yung, di ba? Dapat ikaw, happiness mo yan eh. Dapat mas mahal ako. Grabe Pareho naman. kayo nagmamahalan, ba't ikaw, unfair ka naman? Hindi, syempre mahal ko, pero dapat mas mahal ako. Hindi, dapat pareho kayo nagmamahalan. Eh, ng lulukuhin pantay. lang ako nun eh. Eh, di, lokohin mo rin. Ganon. Eh, nagluloko. Bakit mo ba iniisip yun na inuloko? Niloko ka ba? Ba't parang may hugot ka? Parang ibang episode na to ha. Hindi, kasi... Hindi to tungkol sa akin. Hindi, kasi lolokohin ka, hindi ka pa nakikipagrelasyon. Ang buhay, sugal. Ganun talaga. Hindi mo masasabi kung, di ba, lolokohin ka o hindi. Pero dapat maging matalino sa pagdaya. Eh, nasa sa'yo na yan. May regalo ako sa inyo. Ayun. O may regalo ako sa akin na. Ayan. Bibigyan Dahil ng jacket. magsisimula Bigyan na ng ako. jacket yan. Thank you. Hello. Hindi pwede Nag-enjoy ba magtapos kayo sa itong walang kwentang ng walang interview? jacket. Ano, okay ka? O yan. Sir Patrick. Okay, bahala ka na kung Bataan magkakaset. ko. Yan. Kuya Will, may request ako. Pwede bang sabihin mo, bigyan ng jacket yan? Bigyan ng jacket yan! At dahil dyan, Okay ba? Kasya pa sa inyo? Ayaw pa. Ito, sa ano mo na lang. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. O, di ba? O, last question. Para matapos na, mag-closing tayo. Ibibigay na Si natin kay Gretchen Gretchen dapat mo yung yan. last Oo, question. Last question. Lahat, tinitigisa para isang matapos na. Ayan, yan, yan. Gamitin Kung nyo na meron- to. marunong po kayo magdasal. Nagdadasal ako lagi. Kaya nga, I'm so blessed. Ano pong idadasal nyo ngayon? O, pag hindi ako pababayaan, yan lang. Sana ay maging maayos ang lahat. Mga anak ko, maging maayos. Ang nanay ko, gumaling. Tapos sana ay maging maayos ang mundo. Walang gulo. Bakit hindi natin palitan yung gulo sa pagmamahalan? Ano bang maiiba dito sa Will to Win? Sa lahat ng programa ninyo, ang dami ng pangalan, ang daming pinagdaanan, ang daming istasyon. Ito, Will to Win. Anong aabangan namin? Walang pagbabago. Kahit na lang na bago. Magbibigay ng saya, magbibigay ng ligaya at pag-asa nandyan pa rin. Will to win, dapat may will to win ka para ma-achieve o makuha mo yung gusto mo. Kaya nga dapat meron kang will sa buhay. Hindi ba? Bakit? Para manalo ka. Eh kung wala kang will, win ka lang na win, hindi mo ma-achieve yan. So, ito mga bagong mga games namin, itong time slot na to, lahat gagawa. At hindi lang yan, lalabas kami ng studio. Meron kaming tinatawag, mga kapitbahay, cash salo na. Sasalo kayo ng mga cash. Ito puro pagbibigay ng saya. Hindi mo, dito kasama namin yung mga kababayan nating mahirap. Yung wala nang pag-asa sa akala nyo, gagawa namin ng paraan, di ba? Kung yung mga nangako sa inyo hindi nagawa, eh baka kahit paano, makagawa naman kami para sa inyo. Kasama ang TV5, syempre, kasama ang Media Quest, at kasama ang pamilya ko dito sa TV5. Okay na? Dito po nagwawakas sa interview nila sa akin. Mga kababayan, maraming salamat, Mr. Ed Lingao. Okay? Pwede. Maraming salamat. Of course, Ms. Gretchen O. Lord Lord, thank Rivera. you so much. And of course, our boss, Mr. Patrick Paez.